Ayun, magandang araw. Ngayong vlog natin, subukan nating sagutin yung mga nagtatanong doon sa comment section kung ano yung diskarte sa paghawak ng grinder pag magpuputol ka ng bakal. Kasi may mga nagtatanong doon kung ano ba yung placement ng kamay, saan ba dapat yung talsik ng spark. Tapos discuss natin to yung mga function ng iba pang disc sa paggamit ng angle grinder. Ayan. Yan una, kung tatanggalin natin yung pinaka-disc niya na nakasalpak sa grinder nyo, kahit anong grinder pa yun, kahit anong brand, pag cordless, tinatanggal ko muna yung baterya para safe na hindi talaga siya umandar. Tapos, kung corded naman, ina-off ko muna siya. Ito yung mga corded niya. Ito yung corded version. Ayan. Kung makapansin nyo, ina-off ko muna yan. Pag nasa 0 siya, naka-off yan. Pag nasa 1, nasa 1 siya. Yan. Naka-on yan, naka-on. So, bago ko siya palitan ng bala, ina-off ko muna o kaya tanggalin ko yung baterya. Tapos, pag tingin nyo siya sa likod, tiningnan nyo. Yan yung switch niya. Ito lang, pipisilin nyo lang yan. Yan. Pagka pisil nyo yan, maramdaman nyo na ano na siya. Ayan, nag-lock na siya. Higpitan natin para at least. Ayan. Ngayon, pag napisil nyo na yan, nag-lock na yung pinaka shaft niya. Tapos, pihitin nyo, kunin yung spanner. Pihitin nyo siya ng counterclockwise. Papunta dun. Papunta dito, papunta dyan. Counterclockwise siya. Tapos, yun, matatanggal na yan. Halimbawa, papalitan nyo siya ng cutting disc. Ito, yung manipis. Yun. Balik nyo ulit. Pero nakapisil pa rin sa likod. Kasi pag tinanggal nyo yung pisil nyo dito, iikot na yun. Ayun, nakalock na siya, di ba? Ngayon, sa paghigpit niyan, wag kayong panggigigilan. Kasi may tendency kasing maghigpit masyado yan kahit may spanner ka. Hindi mo na yan maluluwagan basta-basta. Ayan. Clockwise. So, ganun lang. So, para hindi nyo sa mga baguhan, hindi nyo makalimutan. Pagpaluwag yan. Ayan. Counterclockwise siya. Pagpahigpit naman, dito, clockwise naman siya. Ayan. Tsaka pag pinaandar nyo siya, guys, right-handed kayo. Ayan, right-handed. Yung ikot ng grinder, pag ganyan yan. Yung talsik ng spark, papunta sa inyo yung spark. Ibig sabihin, kung right-handed kayo, tama yung hawak nyo ng grinder. Ayan. Sunod natin yung mga disc, kung ano ba yung mga purpose nun. Kasi sa nauna natin na vlog, hindi kulang kasi yun eh. Hindi masyado nating na-discuss. Ayun, unahin natin dito sa pinaka-common. Common yung ma-encounter sa fabrication is yung grinding stone or grinding disc. Ayan. May makapal siya eh. Ito, yung pinaka-purpose niya talaga, pag medyo bukol yung weld nyo, medyo nakausli yung mga welding nyo at gusto nyo siyang pantayin, heavy removal talaga yung purpose nito. Ayan. Sunod natin tong cutting disc. Si cutting disc, halos marami ka rin kasing kulay eh. Minsan may green, may gold, may itim, may pula. So, ang pinaka niyan, itong tatlong to, maninipis yan. Maninipis. Ito kasing dalawa, si gold tsaka yung pula. Ayan. Halos all around to eh, sa experience ko. Kahit stainless, ordinary yung bakal, galvanized, mild steel, kaya yan. Ito si itim, pang lang siya, mild steel lang, galvanized lang. Pag stainless, hirap siya. Tsaka yung kulay green nito, pang rin siya, pang stainless din. Tapos, kung mapapansin nyo siya,
Meron din na cutting disc na medyo makapal. Ayan. Diba, mas manipis to, tapos medyo makapal to. Pero hindi siya grinding stone, cutting disc din to. Karamihan ng gamit nito is mga pipe fitter, yung mga groove na wini-welding nila. Tapos pag nagpe-feather sila ng welding para magdugtong, minsan kasi hindi kasya tong grinding stone eh. Kaya ito yung ginagamit nila. Pero pwede rin to pang grind ng konti, pero huwag masyadong madiin. Tsaka pag ganito lang yung position niya, hindi siya naka-lateral. Ayan. Ang common pa, ito yung flap disc. Ayan si flap disc. Ayan. May mga siya guys, may mga grit yan. Pag bibili kayo, tatanungin kayo yan kung ano bang grit ang kailangan nyo. Halimbawa, ito si Sunrise. Nakalagay, ayan, 36. Ito naman yung Keystone. 80, ayan, 80. Tapos aware dapat tayo lagi ng mga expiration. Nakasulat siya dyan sa niya. Pinaka-ring. Tapos, may flap disc din na ito. Yung bahay niya, kukumpara natin siya dito. Di ba yung bahay niya mas maliit? Tapos yung pagkaka-arrange ng mga sandpaper. Ano yan? Staggered. Ito, 300 to. Halos ginagamit ko na to sa pagbabating ng stainless. Halimbawa, tapos na ako nito sa mga flap disc na 80, ngayon 120. Ito na yung last, bago yung ibang, yung gray na, tsaka kaya pula. Ayan. Tapos, ito naman yung stone. May version nito na parang may malalaki siyang ipin. Yun ang noon, sa stone yun. Ito kasi sa sa tiles ko ginagamit to. Pero dalawang klase to. May mga maninipis nito. Yun lang pang tiles. Yung medyo makapal sa stone yun. Tapos, ito na, si wire wheel. O wire brush. Yan, dalawang klase din to. Yung parang cup. Tsaka yung manipis na siya. Ito, ginagamit din to ng mga pipe fitter sa pag-remove ng mga slag. Kasi, kung ito kasi yung gagamitin nila, hindi nila mapapasok doon sa groove. Ito yung ginagamit nila. Tapos, yung sa mga pambapping guys, ito yun. Yung sinasabi ko sa inyo yung gray. Pag, kasi yun eh. Parang may arrangement siya eh. Una yung mga flap disc muna, tapos 300. Tapos ito na yung gray, tapos magbabapping ka na. Halos kahawig lang, ito magkahawig lang tong dalawang to. Gagamitan mo na to ng sabon, yung soap, ito yung soap niya. Ito talaga ginagamit na para pakinisin yung stainless. Tapos, last dito yung ito. Ito naman ginagamit ko to sa salamin. Kung cha-chamfer ko yung salamin. Halimbawa, yung gilid ng salamin matalim, tapos nakapatong siya sa mesa, yun ang panghahasa ko. Medyo pudpud na siya. Itong isa, pang cutting ko. Ito naman, pang grind to. Ayan. Tapos, meron din na liha. May mga bibili kayo liha. Ito sa kahoy ito. Pag masyadong labas yung mga aspe, ang kahoy, matalim siya. Ito yung ginagamit ko. Pero hindi ko masyadong ginagamit yung 11,000 RPM na grinder. Yung mga 6,000 lang, ganyan. 5,000. Ayan, may backing siya. Para siyang plastic. Kaya lalagay mo siya dyan. Tapos ipitan mo. Tapos, meron din na ganito. Ito, liya kasi nakabalay. Velcro siya. Pero, ginagamit ko to pag nagpapolish na ako. Lalagyan ko siya ng yung parang tela. Tapos may sabon din yun. Pampalish na yun. Pambating ng kotse, halimbawa. Yun. Pero hindi grinder yung doon. Yung may variable speed na grinder. Hindi yung ordinary yung grinder. Yun lang guys. Sunod natin doon yung paano ba yung tamang placement ng bakal. Ayan. Ngayon, may nakalimutan pala tayo. Ito. Yung sa kahoy. Kung mapapansin nyo,
ang dami niya ng kalawang kasi never ko na siyang ginamit ulit. Kasi napakadelikado nga nito, eh. Kung mapapansin niyo sa page ng ano, ng mga social media na mga nagdi-DIY, ito yung karamihan na maraming nadidisgrasya sa paggamit nito. Kasi ano siya, eh, sobrang bilis kasi ng grinder kung ikukumpara niyo siya diyan, oh, sa circular. Ito yung circular. Ito sa mga 5,000 RPM lang 'to. Eh, ito halos doble, triple yung bilis ng grinder kasi kung gusto niyo talaga siyang ano, mag-cutting kayo ng plywood, ng kahoy, mag-invest na lang kayo dito sa may mga mura naman ito sa online, eh, gano'n. Kaysa ano, isakripisyo niyo yung kamay niyo, yung mukha niyo, ayun. Napakadelikado nito. Halos karamihan na nag-ano, nagba-vlog, hindi talaga 'to nire-recommend. Kasi nga, yung grinder kasi wala siyang platform, eh. Tapos pangalawa, yung speed niya hindi mo siya mababawasan. So, kahit lagyan mo siya ng platform, mabilis pa rin yung takbo. Tsaka bibihira kasi yung grinder na may ano, variable speed. So, may nagtanong din no'n yung may Bosch ba siya na ano, grinder. Tapos balak niyang balahan ng ano, parang yung isang klase nito, pang carb. Sabi ko, pwede naman, basta na babawasan yung variable speed, ay na, yung speed niya. Huwag niyong i-max yung speed, tapos babalahan niyo ng, kasi may isang klase pa nito, eh. Yung parang pang carving siya, hindi siya pang putol, parang panghasa lang ng kahoy. Sabi ko, pwede naman, kasi nakagamit naman ako noon last time. Okay, gumana naman. Basta hindi lang ganun kabilis yung RPM. Tsaka, pansin ninyo kung umiinit masyado yung disk. Halimbawa, inaasahan nyo yung kahoy, umiinit yung disk. Pwede kasing mag-breakdown yung disk pag na-overheat yun. Tapos, may mga tanong pa guys. Sa tiles ba, paano ba yung paghawak ulit ng ano, ng grinder? Halimbawa, ito. Isipin natin na hindi ko natatanggalin. Ito. Ngali, ganyan yan. Paano pa rin yung paghawak? Kasi, meron kasing ganito. Ganito pa rin yung hawak niya. Sa bakal ko yun nire-recommend. Yung ikot niyan, papunta sa yung talsik, di ba? Ngayon, kung tiles ang kakatingin nyo, maliligo kayo ng alikabok, sigurado. Tapos yung alikabok na yun, pwedeng pumasok dito sa mga component ng grinder nyo. So, ako personally, pag nagkakating ako ng tiles, yun, binabaliktad ko siya. Ang mangyayari niyan, papunta na doon yung talsik, yung alikabok. Papunta na doon sa palayo na sa inyo. Good naman yun. Pero, hindi niyo makikita masyado kasi halimbawa lagyan natin po ng guard, hindi niyo makikita yung cut line niyo. So, ginagawa ko. May guard pa rin siya, pero nakaganon na. Ganon na, hindi na siya nakaganon. Yan. Tapos, sa pagkakating ko ng tiles, hindi ko siya, halimbawa ito yung tiles, hindi ko siya binabaon masyado na nasasagad hanggang dito sa, kumbaga pakain lang. Kasi yung tiles naman hindi naman yan makapal, eh. Halos mga 5mm lang, 6mm. Kumbaga, pag nagruba na siya ng medyo malalim, kaya na yun na mabiak. Tapos sasahain nyo na lang. So, sana nasagot ko yung mga tanong nyo doon sa, ano, sa comment section. Balik tayo dito sa ano, pagkakating ng bakal. Ito, 3/4 na tubular. Ang pagkating pala ng bakal guys, kung mapapansin nyo siya, naka-wedge to, eh. Ayan. May dalawa siyang nakabatong dyan. Halimbawa, magkakating kayo ng bakal, wag nyo siyang kakatingin na kaganon. Nandito yung pwersa. Ito, paganon. Kasi ang tendency, maiipit yan, eh. Maiipit yung, pag lumalim na, nagkakating ka na. Siyempre, ito maiksi lang to, hindi maiipit yan, eh. Pag mahaba na yung ano nyo, kasi normal na yan, pag binibili mo siya, nasa 20 feet yan, 6 meters, eh. So pag may tension yan, may ipit siya, delikado. Doon may nadidisgrasya kasi pag naipit yan, puputok yan. Ganon. Tapos wala ka pang guard, delikado. So ang pinaka ano talaga niyan, suggestion, ganito lang.
hawakan nyo dito, o kaya kung may gato kayo, vice na ano, i-secure nyo talaga siya na hindi ito gumalaw. Tapos, dito nakatingin. Tapos, habang kinakating nyo siya, wag yung isahan lang na ano, papaikutin nyo yung piece. Ikutin nyo, tapos ikutin nyo, yun. Yun. Hanggang sa maputol siya. Kasi, ang mangyayari yan, halimbawa, ito na, walang tension tong piece nyo na kailangan. Mapuputol yan. Mahulog lang yan. Yan. Ganyan lang. Diba? Walang aksidenteng mangyayari kaysa nandito siya sa gitna. Kumbaga, nandito yung ano yung pwersa. Tapos iipitin niya tong cutting disc. Delikado. Doon may nadidisgrasya. Kung naka-welding naman siya, halimbawa, may papalitan kayong grills, naka-welding na siya sa semento. Ito halimbawa, semento to. Kinakating nyo siya. Pag kinakating nyo, wag nyong sagarin na hanggang maputol siya. Ang diskarte naman dun, pag makita mong PPT kasi yan, pag malapit na siyang maputol. Pag malapit nang maputol, tanggalin nyo na yung grinder nyo. Tapos kuha na lang kayo ng martilyo. Kaya pang bend na. Kaya naman yun eh. Pag, kung ano, mapapansin nyo, matatanggal na, pukpukin nyo na lang ng martilyo. Yun ang ginagawa ko. Kasi pag pinilit nyo na, halimbawa, ito yung, kinakating nyo siya, di ba? Ayan, kunting-kunti na lang yan, matatanggal na sa semento, yung bakal. Pag pinilit nyo yan, tapos halimbawa, grills to, malaking grills. Doon, naiipit na naman yun. Kasi, syempre, pwersado yun. Doon na naman may nilidisgrasya. So, isa pang disgrasya sa grinder. Halimbawa, ito, yung mga corded. Ayan. Nakasaksak siya ngayon. Nakasaksak to. Tapos, biglang nawala ng kuryente. So, ikaw naman, nung pagkawala ng kuryente, linapag mo lang siya dyan sa lamesa o kaya sa sahig. Tapos, nakasaksak pa rin. Nakalimutan mo ditong i-off. Ayan. Ayan. Tapos, biglang balik ngayon yung kuryente. Siyempre, hindi naman magpapaalam yan. Babalik lang yan, di ba? Ayun, aandar yan. Aandar. Kung cutting dish yan, biglang sisipa tong grinder. Yun, may posibleng may tamaan sa na tao. Pwede kang tamaan sa mukha. Yun ang delikado. Tapos, isa pa doon, pag halimbawa may extension kayo or may saksakan, pag sinaksak nyo to, make sure na hawak nyo yung grinder. Huwag nyo siyang isasaksak ng ganun yung grinder. Tapos hindi nyo pa chinek kung naka-on siya. Sinaksak nyo ngayon, yun, lumilipad din yung grinder. Doon din nagkakaroon ng disgrasya. So, ayun. Kung may mga katanungan pala kayo, sagutin ulit natin yan. Para yung community kasi ng mga DIYer, yun ang kailangan na natin na pagtutuunan ng pansin. Kung may mga katanungan kayo, comment kayo sa comment section. Tapos itry natin ulit sagutin. So yan, kung mapapansin nyo pala guys, ang dami kong grinder eh. Meron pa nga doon sa baba eh. Ayan, may 2 cordless. Ano ba yan? Iba-iba kasi yung speed niyan eh. Ang ginagawa ko kasi, depende kasi yan sa pangailangan ko. Ang grinder kasi halos 3 classification sa wattage. Yung mga 500 watts, pambating ko lang yun ito. Ito, mail tank. Ito, mumurahin lang to. Kung titignan nyo, ilang wattage ba ito? 600, ayan. Mahina yung takbo nito. Kumpara mo dito sa Inco. So, yung mga mahina yung takbo, mahina yung wattage, pang-bapping ko yun. Dito ko ginagamit yun pang babapping ng stainless. Yung itong mga mabibilis, pang-grind yan. Pang-putol, pang-grind. Kaya madami yan. Kasi, nakakatamad kasi magpalit ng, di ba? Yung bala. Nagmamadali ka, pudpud na yung bala. Mamadali ka. Sa fabrication kasi oras ang dyan ang kailangan, yung binabayaran eh. So, kung palit ka ng bala, isa lang yung grinder mo, takaw oras yun. Gagalit sa'yo ngayon yung kliyente mo, yung amo mo.
O kaya naman kung sarili mo yung gawa mo, di ba? Matagal. So, ang ginagawa ko, at least 3 grinder yung dala ko pag nagpapabricate ako. Ang isa pang rason dun, may iwasan mo kasing masira agad yung grinder. Kasi mapapahinga siya eh. Halimbawa, nag-cutting ka. Pagka-cutting mo ngayon, ito, mas nag-welding ka na, mag-grind ka syempre. Yung ginamit mong grinder sa pag-cutting, hindi na alternate kumbaga. May panahon to para mag-rest. Yung motor niya, hindi siya iinat masyado, gano'n. Tapos mapapalitan siya ng ibang grinder. Bukod sa napabilis na yung yung pag-fabricate mo, yung buhay pa ng grinder mo, mas lalong humahaba. Ayun na nga. So, ayun, yun lang. Ayun nga mga kabakal. Kung may mga katanungan kayo, comment section pa rin. Punta pa rin kayo doon. Try natin sagutin lahat yun. At saka, sana yung mga natutunan kayo at may nakuha kayong aral sa munti nating vlog. Ayun, salamat. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And bye-bye.